Hi guys, welcome back again to my channel, and this is Judith Tesoro Catalia, the famous Lazada vlogger. Guys, sorry for the late update and sorry for the late upload. Alam nyo naman na I'm always busy sa work ko at I'm always na hectic ang schedule ko sa work. But now is maluwag na ang schedule ko at may free time na ako because I'm rest day today. Well, first of all, I would like to greet myself of happy birthday to me. And that day of January 10, 2025 of Friday weekdays is my born day. And second of all, I would like to say of more thank you to my all sponsors na nagbigay sa akin ng ganitong birthday gift. And I really appreciated na itong birthday tour sa isang sikat at kilalang tourist spot sa Metro Manila ang binigay nila sa akin na birthday gift at sa araw pa mismo ng birthday ko ito. Third of all, more thank you sa mga nag-view sa akin dito sa mga video vlog ko sa social media. I really appreciated that. Well, let's start again to my video vlog because this is my new content of birthday tour on Pambansang Museum in Metro Manila of tourist spot. And my episode is day tour and explore in Museum of Anthropology and Museum of History with more collections in Metro Manila of tourist spot made from the Philippines. And most at all, this is my first documentary vlog. Balikan natin ang makasaysayan na pag-aari ng Pilipinas at pawang mga gawa ng Pinoy na may maraming collections na iba't ibang uri at ito ay matatagpuan lamang sa loob ng dalawang natatanging pambansang museum na sikat at kilala na tourist spot sa Metro Manila. Well, back to forward muna tayo sa umpisa at hanggang sa huli ng mga video vlog ko. Kaya naman ihanda nyo na ang inyong food brief dahil mahaba-haba at medyo matagal na video vlog ito. Kaya kung ako sa inyo, habang nanonood kayo sa aking mga video vlog, ihanda nyo na ang inyong popcorn at soft drinks dahil malilibang at maaaliw kayong manood dito. Well, thank you guys sa mga nag-view sa akin at sana i-follow nyo din ako sa aking page at patuloy pa kayong mag-view sa aking mga reels sa mga video vlog ko. Dahil hindi ako magsasawang i-update kayo sa lahat ng aking mga ganap. Kaya naman, halina kayo at panoorin ninyo ko. Dahil ito ay birthday gift sa akin ng isa sa mga sponsors ko. Hindi ko na i-mention kung sino sila because it's my own privacy. Kaya naman, natutuwa ako at masaya ako dahil isa sa mga sikat at kilalang tourist spot. Ako ay nakabook at reservation dito. Well, aatin nga ako dito sa isang sikat at kilalang tourist spot ng Metro Manila. Kaya naman, back to forward muna tayo sa umpisa bago ko ipakita ang ibang huling videos ko. Nandito ako sa loob ng bedroom ko, inside of my family house, at naglalagay ako sa mukha ng beauty product. Ito ay pinapahid ko sa aking mukha. Nilalagay ko to everyday pagkatapos kong mag-take a bath. So, paunti-unti ko muna siyang nilalagay sa leeg, sa buong muka, sa mata at sa ilong. At saka ko siya kinukuskus at pinapahid. More kuskus, more pahid. Pampaganda ng muka at kutis. At syempre, dahil ito ay beauty product, i-endorse ko din sa inyo ito para maingganyo kayong gumamit. Ito ay sunscreen protection. Lagi ko siyang ginagamit everyday after kong maligo or mag-half bath. Ginagamit ko siya bago ko pumasok sa work or bago ako umalis para mag-attend sa mga important appointment ko. At dahil may important appointment nga ako today because it's my birthday, kaya naman ipapakita ko na sa inyo ang aking mga kaganapan. At ito ang aking beauty product. Ang walang sawang ginagamit ko at pinapahid ko sa aking muka para gumaganda ang aking kinis
at para gumanda ang aking kutis at para gumanda ang aking muka. So, matagal talaga ako maglagay niyan. At 3 times pa ako ilang ulit naglalagay niyan. Siyempre, nilalagyan ko din yung braso ko dahil napadami-dami nga ang paglalagay ko nito sa aking muka. Kaya naman, yung ibang sobrang nilagay ko ay pinapahid ko din sa aking braso. So, ayan, nakita niyo na kung paano ako mag-ayos ng muka. Bagong ligo ako niyan at nagbihis na. So, ilang beses ko nga siyang tinitake kasi talagang todo ako gumamit niyan. Kasi sa beses lang sa isang araw ako gumagamit niyan. At yan ang aking beauty product na SPF Sunscreen with Color Pink. Ipapakita ko naman sa inyo ang ginagamit kong lip tint sa aking lips. Ang aking lip tint na Color Maroon. In-order ko ito kay Lazada at na-deliver lang to sa akin last week. At ito nga'y bago pa, kaya binuksan ko na at ginamit ko na sa araw ng birthday ko. Pinapahid ko siya ng ilang shades sa aking labi, ilang ulit, kasi makapal ako maglagay ng lip tint. Gusto ko pulang-pula yung labi ko. So, alam nyo naman, attractive ako sa mata ng ibang tao, lalo na kapag naka-lipstick ako. So, sorry kung dumidigay ako katatapos ko lang kumain. So, ito na nga. Naglagay ng lip tint sa labi. Kinalat ko siya sa lips ko at walang sawa ko siyang nilalagay ng paulit-ulit. Makapal talaga ako maglagay ng lip tint kasi gusto ko yung attractive ako sa mata ng ibang tao. Hindi ko naman kasi ako mahilig mag-makeup. So, lip tint lang, tsaka facial cream ang ginagamit ko. Yun na yung nagdadala sa attractive ng face ko. So, after ko nga maglagay niyan, papakita ko sa inyo ulit yung link ko, made from my work in Lazada. Through online ko siyang in-order. At ito nga ang aking bagong gagamitin na perfume o body spray. Shoutout nga pala sa close friends and workmates ko na si Manay Maylin Velasco. Dahil siya nagbigay sa akin ng birthday gift na perfume of body spray. Nakakagulat talaga nung binuksan ko yan. At tuwang-tuwa ako. So, ayan na nga, bininyagan ko na at gamit ko na siya. So, wala akong harabas gumamit nito eh. Nag-spray ako nito sa katawan ko ng ilang ulit. Kaya ipapakita ko muna sa inyo kung paano maglagay ng pabango. Hindi ako mahilig sa pabango pero nag-try lang ako kasi nainganyo nga. Binigay nga sa akin as a birthday gift yan ng aking manupay. Kaya naman, todo ko magpaligo ng bango sa aking sarili. Ayan, kita nyo naman, mga kamay ko, pinapabangohan ko pa. Ayan, ipapakita ko na sa inyo at i-endorse ko sa inyo ang pabango na hindi ko alam kung saan galing ito eh. Kung saan niya binili o saan niya in-order. Pero ayan ay regalo at birthday gift sa akin ng aking manay na si Maylin Velasco. Then after that, ipakita ko sa inyo yung sling bag na favorite ko, color black. Lagi ko siyang ginagamit, travel ako or magtutour in outside. Pinapakita ko rin sa inyo yung wallet. Yung wallet na ginagamit ko lagi at yun yung mga pabangong ginagamit ko. At syempre yung facial cream na ginagamit ko at lip tint na ginagamit ko. So ayan, pinakita ko na sa inyo at ilalagay ko na yan sa loob ng sling bag ko. So that here we are, walang kalaman-laman, ilalagay ko yung malaking wallet size na sa bag. May laman siyang ATMs and cash paper. At isa pang wallet na color black na may laman na puro coins. At hindi ko makakalimutan, syempre, isingit na natin ang company ID ko with tag mark of my agency. Yan ay company ID ko sa production ni Lazada. At dinadala ko talaga yan in case emergency. And after that, papakita ko naman sa inyo yung iba pang ilalagay ko sa bag. Hindi ko makakalimutan, isingit yan ang aking headset na color white. Lalagay ko na rin yan sa loob ng bag. After that, papakita ko sa inyo ulit yung perfume of body spray na regalo sa akin. At yung lip tint na binili ko, na ginagamit ko. At yung sunscreen na ginagamit ko. At syempre, sisingit ko na din at ilalagay yung headband ko na color pink with beads designs. And after that,
Papakita ko sa inyo ulit ang favorite kong sling bag. Yan ang ginagamit ko every time na magtutur ako at magta-travel in outside. Kapag may pinupuntahan akong ibang lakad at nag-a-attend ako ng mga important appointments. Like this occasion of my birthday. And that's it is my OOTD of my outfit today. Yan yung aking shoes na color black na binili ko through online na in-order ko sa work ko sa Lazada. At syempre, yung cloth outfit ko na sexy dress na crop top color red and mini skirt na color black. Then forget sling bag na color black. Because it's my birthday, kaya naman todo forma ako at sexy outfit. Well, that is my favorite color is red. Fast forward na nga tayo. So after namin bumiyahe ng mga 2 hours, nakarating na kami sa Metro Manila of tourist spot. At kami ay naglalakad kasama yung pamangkin ko dahil papunta kami sa isang destinasyon na aming pupuntahan, ang pinakasikat na pambansang museum, at ito ay dalawa. Isang Museum of Anthropology and Museum of History. So, uunahin muna namin yung puntahan yung Museum of Anthropology. So, gusto kong ipakita sa inyo kung anong meron sa loob niyan. So, habang nandito kami nakapila sa entrance, maraming tao at dagsa ang mga turista na nakapila kasama namin. Dahil hindi lang kami ang magde-day tour at hindi lang kami ang mag-explore. Marami kaming makakasamang ibang tao na bumibisita dito sa Pambansang Museum ng Metro Manila of Tourist Spots. At syempre, maraming foreigner na turista na bumibisita din na makakasabay namin. So, fast forward na nga tayo. Kami ay nagwo-walk-in paakyat sa taas sa second floor. At babaybayin namin lahat ng mga room numbers na pupuntahan namin. Dahil day tour at explore, kaya kami ay maggagala at mamamasyal sa loob ng Pambansang Museum. Dahil kami ay mamamasyal at maggagala dito sa Pambansang Museum ng Museum of Anthropology. Kasama ang pamangkin ko, binabaybay namin ang isang hallway at ito na nga at natagpuan namin ang room number 1. Dito sa loob nito ay magdi-day tour kami at mag-explore. May mga nakita kami at may ipapakita kami sa inyong mga kagamitan na pawang gawa ng Pilipino at collections dito sa Pilipinas. Sabi ko nga, 'di ba? Dito nyo lang matatagpuan 'yan sa Pambansang Museum. Kaya naman, ipapakita ko sa inyo dahil nakita ko ito. At ipapakita ko nga ngayon sa inyo kung ano ang mga bagay-bagay na ito. Isa ito sa mga collection sa Pilipinas. Ito ay mga sabihin na nating luma. Pero, hindi naman siya as in totally luma dahil that is made from old fashioned in the Philippines na ito ay gawang Pinoy at pawang mga iba't ibang uri na collections sa Pilipinas dito sa Metro Manila of tourist spots. Ito ay mga paso at glass na ginagamit ng mga sinaunang tao at makalumang panahon. Ito ay pawang mga paso or base kung tawagin at mga glass na planera design sa mga kagamitan. Hindi ako masyado familiar dito pero ngayon ko lang siya nakita. Pero nakapagtanong ako sa mga tourist guide na ito daw ay gawang Pilipino at pawang mga ginagamit ng sinaunang panahon. So, step forward naman tayo sa kabilang view. Makikita natin dito yung isang art wall of paintings na sikat sa buong Pilipinas.
Ito ay ang tinatawag na barko ng Pilipinas na bumabiyahe sa pier ng Metro Manila. Noong mga sinaunang panahon, yan daw ang sasakyan na barko. At tapos itong art wall na ito ay yung mga ginagawa ng art wall ng Pilipinas. At mapa na century of 250 years, step forward tayo sa kabilang view, walk in tayo sa kabilang side, makikita ninyo yung mga kagamitan. Walk in tayo sa kabilang side, makikita ninyo at ipapakita ko sa inyo yung mga iba't ibang uri ng mga kagamitan at collections ng Pilipinas sa Metro Manila. Ito ay yung mga tinatawag na kagaya ulit ng paso or base and palayok. Napakalaki nito at gawang Pilipino. May mga iba't ibang uri pa din ng collections na pinapakita ko sa inyo. Hindi ako masyado pamilyar, pero gawa ito ng Pilipino. Ayan, kasi nakikita ninyo, nakalagay siya sa isang stand. Ito ay mga display at collections. So dito ay pamilyar ako. Step forward tayo sa kabilang view, walk in tayo sa kabilang side. So ito yung mga sinasabi nilang base na antique kung tawagin. Sa sinaunang panahon or makalumang panahon. Gawa ito ng mga Pilipino at inukit ito at kinamada gamit ang putik at lupa. Sikat ito doon sa mga nakaraang taong dekada. So ayan yung mga base na yan. Siguro nagkakahalaga siya ng mga mamahaling presyo, pero hindi siya binibenta. Worth it collections siya na matatagpuan sa loob ng museum. So, nalula ako at na-shock. Kasi ngayon ko lang nakita kung anong meron sa museum na to. Ito na nga, ipapakita ko na sa inyo yung mga base at art wall. At pagkatapos nito, yung mapa naman ng Century of the Philippines. At meron pa rin ako ipapakita sa inyo. Hindi din ako masyado familiar dito, pero ito'y ginagamit sa mga sinaunang panahon. Mga kagamitan ng Pilipino na sinaunang panahon at may mga kasama pang accessories. Hanip talaga yung mga collections nila. Yung iba kasi ay nakalagay sa standard of aquarium. Yung iba naka-display lang on the hallway at nakalatag lang sa mga lamesa. So, step forward tayo sa kabilang view, walk in tayo ulit sa kabilang side. Ipapakita ko sa inyo yung mga iba't ibang uri ng collection sa buong Metro Manila, sa Pilipinas, syempre. At ito'y makaluma, old of fashion, made from the Philippines, pero siya ay gawang Pilipino ulit. So, familiar ako dito, kahit ngayon ko lang siya nakita. Ito antiques na gamit na base. Ito ay pagbenta sa buong Pilipinas ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. So ito na nga yung sinasabi nilang sikat na collections. Ito na, ipapakita ko na sa inyo. Nakalagay kasi siya sa isang standard of aquarium at hindi siya pwedeng hawakan. So kaya ipapakita ko na lang sa inyo yung mga itsura at designs at iba't ibang shape ng mga antique na base. Ito ay pag in-exhibit ay nagkakahalaga pa rin at matatawaran ito ng 150,000. So ang mahal, grabe. Papakita ko din sa inyo yung mga art wall at yung mga ibang glass of things at mga iba't ibang antiques na palayok, paso na nakalagay sa isang standard of aquarium. Ayan, kung nakikita ninyo, step forward muna tayo sa kabila at mag-walk in. Kita ninyo yung pinakaisang sikat na base. Kung tawagin ay nagkakahalaga ng 2.5 million. At syempre ito na, yung sinasabi nilang bato na may kasamang pang-ukit ng palayok. Yan, pamilyar ba kayo dyan? Syempre kung kayo ay pamilyar sa dekadang taon, alam ninyo kung ano yung mga sinasabi nilang inuukit or kinakamada ng mga gawang Pilipino. Sa art wall sa dingding, ipapakita ko naman sa inyo yung mapa ng Pilipinas
na sinasabi nila. Step forward tayo ulit sa kabilang side, walk in tayo ulit sa kabilang view. Ipapakita ko naman sa inyo yung mga iba't ibang uri ng antique ulit. Ito ay palayok. Magkakahalaga ulit ito ng mga milyon-milyon at 100,000s. So, ito na nga. Papakita ko na sa inyo yung iba't ibang uri ng mga collections. Hindi siya pwedeng hawakan. So, masyadong maselan. Nakalagay siya sa isang standard of aquarium. Bakit? Kasi ito ay hindi naman talaga binibenta. That is a special collections. Iba't ibang uri ng base at palayok. Siyempre, makikita nyo pa rin yung mapa na nakalagay sa iba't ibang wall. Siyempre, papasilip ko din sa inyo yung iba't ibang collections ng mga sinasabi nilang kakaibang bato na ginagamit pa sa sinaunang panahon. Hindi ako masyado familiar dito, pero ipapakita ko din sa inyo. So, ito ay sa exhibit. Nagkakahalaga pa rin yan ng milyones at 100,000s ang presyo. Hindi naman siya binibenta, pero so, ito na nga, pinakita ko na sa inyo. At ipapasilip ko sa inyo ulit yung mga malalaking base na naka-display. Ito hindi to masyado maselan dahil naka-display siya sa mga iba't ibang lamesa. So, that is, pinakita ko na sa inyo yung mga makaluma na sinuunang tao ang gumawa. At ito ay sa old fashions of collections ng Pilipinas. At ayan na nga, ipapasilip ko ulit sa inyo yung mga iba't ibang uri ng mga collections. Balikan natin ulit ang makasaysayan at makabuluhan ng kagamitan nila. Isa ito sa pinakasikat din na base sa buong Metro Manila. Ayan, kung makikita ninyo, maraming turista ang tumitingin dyan at maraming mga ibang tao ang tumitingin dyan. Kinukunan din nila ng mga video to for the vlogs and reels sa social media. Ayan yung mga iba't ibang uri ng mga collections sa Pilipinas. So, ayan yung tinatawag na palayok base with antiques and glass modern. Bali, step forward naman tayo sa kabilang view. Walk in ulit tayo sa kabilang side. Papakita ko sa inyo yung mga iba't ibang display ng sinaunang panahon. Ito ay mga display ng mga makalumang panahon pa. Ginagamit ito sa iba't ibang uri ng mga okasyon. So, hindi ako masyado familiar dito Pero kung may mga ibang viewers na makakapanood nito, alam nyo na siguro kung ano ito, diba? Panahon pa yata ito ni Kopong-Kopong Kasi century of maraming dekada na ang dumaan. So, hindi ako masyado familiar dito, pero kinunan ko pa rin ng video para ipakita sa inyo. Ayan na nga, pinakita ko na yung mga iba't ibang uring display ng mga sinaunang panahon at makalumang panahon na pawang mga gawang Pilipino. So, totoo ito hindi to laruan. Baka akala nyo laruan yan. Totoo yan. Yan ay mga collections ng Pilipinas sa Metro Manila. Dito lang matatagpuan yan sa Pambansang Museum ng Tourist Spot. Kaya, ipinapakita ko sa inyo. Baka isipin kasi ng iba is laruan. Totoo lahat yon. So, ito na. Step forward tayo sa kabilang side. Walk in tayo sa room number 2. So ito, it's a fabulous para sa akin. Bakit? First time ko lang makakita ng sculptures. Sculptures made from the Philippines at pawang gawang Pilipino. Dito sa Metro Manila ay ginawa ito ng mga makalumang panahon at mga sinaunang tao pa ang may gawa nito. Sculptures ng mga base at paso at iba't ibang uri ng mga display. Kung makikita ninyo, iba't ibang size, iba't ibang design, at iba't ibang klase. So, ipapakita ko sa inyo ngayon, pati tao, kaya nilang gawing sculptures. Ayan nakalagay siya sa standard of aquarium. At hindi ako masyado pamilyar sa iba.
Pero ipapakita ko pa rin sa inyo dahil dito lang din makikita yan sa Pambansang Museum ng Anthropology. Ayan, pinakita ko na sa inyo yung mga iba't ibang uri ng sculptures sa Pilipinas. Nakakatuwa talagang tignan. Kasi first time ko lang makakita ng mga sinaunang kagamitan at ito ay makaluma pero collections na sikat sa buong Pilipinas. Nakita ninyo? Pati tao ginawa nilang sculptures. O yan, dito mo lang makikita yan sa museum. Grabe, pinagkakaguluhan siya ng mga turista. Maraming mga bisitang iba't ibang taong galing pa sa probinsya at iba't ibang place ang dumayo dito. So, step forward na nga tayo. Step forward sa kabilang view at walk in tayo ulit sa kabilang side. Pero ito ay sa kabilang museum naman ng history. So, sinabi ko na nga sa inyo, di ba? 2 pambansang museum ang aming pinapasyalan. Kami ay gumagala sa 2 museum na sikat na tourist spot sa buong Metro Manila. So, ito na nga yung pangalawang museum na pupuntahan namin. So, nag-walk-in kami. Walking distance lang naman siya sa kabilang museum ng Anthropology. Ito ang museum ng history. At dito nyo lang makikita sa loob ng Pambansang Museum ng History ang pinakasikat at magang elevator. Napakaganda at napakalaking elevator. So, hindi ako nakasakay doon dahil maraming taong turistang sumakay, siksikan, maraming bisita ang nakapila. So, step forward tayo sa kabilang view, walk in tayo ulit sa kabilang side. Papakita ko sa inyo yung nakasabit sa Hindi ako masyado familiar doon Yun yung sinasabing animals. So, akyat tayo sa second floor. Step forward. Walk in ulit tayo. Room 1. Ito yung tinatawag nilang animals and insects. Ito sa sun na to, na view na to Medyo familiar pa ako. So, sa sinaunang panahon ulit siya at makalumang panahon. So, ito ay totoo Hindi ito laruan. Baka isipin ng ibang viewers, laruan yan. Hindi yan laruan, sorry. Totoo po talaga yan. Nakita ko na to Ito yung mga iba't ibang uri ng animals sa buong Pilipinas. Ito yung mga iba't ibang klaseng koleksyon ng Metro Manila. So, ito yung mga sinasabi nilang yung, sabihin na natin, kabayo, kambing, iba't ibang meron pa siyang tinatawag na yung sa ilalim ng dagat, yung mga seashells, crabs, may jellyfish, kung ano-ano pa man to. So, ayan na, pinakita ko na sa inyo. Hindi na ako masyado familiar sa iba makaluma to Pero nakakatuwang pagman. So, dinadayo ito ng mga turista at ng mga ibang visitors na mga foreigners pa. Yan, makikita nyo, daming foreigner. Mga turistang bumibisita. So, para makita yung mga collections, naglaan talaga sila ng time, panahon, at may mga iba't ibang tao nandito kasama ko. Nagde-day tour. At isisingit ko muna sa inyo at ipapakita ko yung malaking crocodile, kung tawagin. So, mamaya babalikan natin yan. Step forward ulit sa kabilang side. Step forward tayo sa kabilang side. Ito ay yung sinasabi nilang iba't ibang uri ulit ng animals. Insects. Ayan. So, may mga nakadisplay silang art wall, paintings. Hindi ako masyado familiar sa iba, pero yung iba, familiar ako. So, iikot ko kayo sa paligid. May ipapakita ko sa inyo. Ito yung collections sa ilalim ng dagat ng Metro Manila. Mga shells, jellyfish. Uulitin ko totoo ulit yan. Hindi po yan laruan. Maselan kasi siya, hindi siya pwedeng hawakan, kaya nakalagay lang siya sa loob ng standard of aquarium. So, ito yung mga display ng art wall. So, ipapakita ko sa inyo yung mga iba't ibang insects na nakalagay sa garapon. So, nakakulong siya sa loob ng standard of aquarium. Hindi rin siya pwedeng hawakan, masyadong maselan. Ito yung mga art wall na ginawa ng Pilipino. Nakalagay siya sa isang set ng standard of aquarium. So, after that, papakisilip ko naman sa inyo
Papasilip ko naman sa inyo yung sinasabi nilang the science of schools. Ayan yung skills na sinasabi. Papakita ko rin sa inyo yung iba't ibang uri ng mga animals na ito ay yung mga ibon, parrot, at iba't ibang klase. Totoo yan, hindi yan laruan ha. So, nakakulong lang siya sa isang standard of aquarium. Nakita nyo, nakagarapon pa. Maselan siya. Hindi siya pwedeng basta-basta hawakan. So, hindi ako masyado familiar sa iba. Yung iba lang ang familiar sa akin. Ito yung nakakatuwa. Nakakulong pa siya sa drawer ng aquarium. Ito yung kinakain to eh. Alangka to. Yan. So, yan. Ang dami. Siyempre, papasilip ko rin sa inyo yung mga art wall. Art wall ng mga iba't ibang uri ng dahon, puno, halaman. Ayan, gawang Pilipino. So, maselan din siya. Hindi siya pwedeng hawakan dahil baka masira. So, nakakulong lang siya sa isang standard of aquarium. So, ayan yung mga iba't ibang collections. Step forward tayo ulit sa kabilang view. Walk in tayo sa kabilang side. So, ito ipapakita ko sa inyo yung pawang totoo at hindi laruan. Hindi nga siya pwedeng hawakan eh. Yun yung mga halaman at bulaklak sa dagat. So ito, ipasilip ko muna sa inyo si crocodile. Ang malaking crocodile ng Pilipinas. Grabe. Sabi nila patay na daw to eh. Sabi ng mga tourist guide. Ewan ko kung totoo to ha. Sabi nila totoo daw to. Hindi daw to laruan. Oo, patay na siya. Hindi siya buhay. So, ginawa lang siyang, sabi natin, nakadisplay siya sa isang side ng ginawang table set, pero hindi siya aquarium. Hindi siya naka-cover, pero, naka-cover siya ng mga glass, pero open side naman from the top. Si crocodile. So, ipapakita ko muna sa inyo yung iba't ibang klase ng insects nakalagay sa loob ng standard of aquarium. May mga bulaklak pa sa dagat. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung art wall, paintings, iba't ibang uri, bulaklak at halaman sa dagat. So, sa paligid lang to eh. Iba't ibang klase galing probinsya. So, after that, papakita ko naman sa inyo yung iba't ibang klase ng mga paintings or art wall. Nakalagay lang din siya sa nakalagay din siya sa iba't ibang klase ng standard of aquarium. So, step forward naman tayo. Walk in ulit tayo sa kabilang room. Room number 3. So, dito ay papakita ko sa inyo ulit yung mga iba't ibang klase ng animals. Ito yung mga lumilipad ulit sa paligid. At ito yung mga iba't ibang uri ng halaman na ginawang collections. So, ito yung mga ibon at mga parrot na nagsasalita, sabi nila. So, nakakulong siya sa standard of aquarium, maselan at hindi pwedeng hawakan. Meron pa nga dito halaman, puno na nasa standard of aquarium, at syempre, unggoy. Yan. Pinagkakaguluhan siya ng mga turista. So, tuwan-tuwa sila habang tinitignan to. So, tuwan-tuwa rin naman ako habang tinitignan. Dito ako natawa eh. Itong sa may alimango. Kinakain natin to, di ba? So, nakakatuwa siyang pagmasdan. Pati din itong unggoy, nakakatuwa pagmasdan. Yung halaman. Totoo yan. Yan yung nahawakan ko. So, ito yung unggoy, nakakulong siya sa loob ng standard of aquarium. So, nakakulong siya sa isang standard of aquarium. Ayan, hindi siya pwedeng hawakan. Nakakatuwa naman. Totoo siya, hindi siya laruan. Ang nahawakan ko lang na nasa labas is yung mga collection ng puno. Step forward tayo sa kabilang view. So, ito na nga. Papakita ko na sa inyo yung iba't ibang uri ng shell sa ilalim ng dagat. Ito ulit, insects pala to at may mga kasama rin na seashells.
kagaya ng mga limango, jellyfish. Hindi na ako masyado familiar dito sa collections na to eh. Step forward ulit tayo sa kabilang side, walk in tayo sa kabilang view. So, ito na yung tinatawag nilang halaman at damo-damo sa ilalim ng dagat. May kasamang jellyfish. So, hindi ako masyado familiar, pero totoo to, hindi laruan. Nakakulong lang siya sa standard of aquarium. Kasama yung mga bato at tae ng isang tao. Oh my God, dito ako natawa. Kasi nakakatuwa talaga siyang pagmasdan. Hindi ko nga akalaing totoo to eh. Kasi, akala mo lang, pag pinapanood mo sa mga video ko, is laruan siya. Pero hindi po siya laruan. Pag nakarating ka dito sa pambansang museum ng tourist spot ng Metro Manila, pag mismong actual mo na siyang nakikita at napapanood ng personal, malalaman mong totoo siya. Kaso nakalagay lang siya at nakakulong sa loob ng standard of aquarium. Ito yung sinasabi nilang kumunay sa dagat or kumunay sa ilog. Marami siyang lupa at saka may tubig pa siya. So, after that, papakita ko sa inyo yung mga iba pang collections na may kasamang bato ng dagat at shell. Ayan, hindi siya laruan na, totoo yan. At ito pa, papakita ko din sa inyo yung mga halaman, puno, sa iba't ibang uri ng dagat. So, dito ko lang din siya nakita sa museum. Iba't ibang klase, hindi na ako masyado familiar. Sa iba lang ako familiar. So, tuwan-tuwa yung mga tao dito kasi nakita nila iba't ibang uri ng collections na totoo at hindi laruan. So, ayan na nga. Step forward tayo sa kabilang side. Walk in ulit tayo sa kabilang view. So, ito ay papakita ko sa inyo yung mahiwagang pagong. Mahiwagang pagong ng Pilipinas. At ito yung tinatawag nilang lupa sa karagatan na may kasamang shell ng itlog. Ito, nakakulong lang din siya sa aquarium eh. Sa standard of aquarium. So, ilang dekada na itong dumaan, kaya akala nyo luma siya. So, step forward ulit, walk in ulit tayo. Ayan, papakita ko ulit yung mga iba't ibang uri ng shells sa dagat. So, marami talagang koleksyon ng shell ang dagat. Hindi nga ako masyado familiar dito eh. Pero nakikita ko yung iba is mga iba't ibang klase. Familiar ako sa iba, pero dun sa iba hindi na ako familiar. So, yan yung mga halaman sa dagat. Papakita ko rin sa inyo yung mga crabs, shell, alimango, iba't ibang klase na sea animals sa ilalim ng dagat. So, hindi na ako familiar sa iba ha, kaya hindi ko na-i-endorse. Yung mga familiar sa akin, yun lang ang i-endorse ko. Naipakita ko na sa inyo yan, nakakainganyo pagmasdan. Sayang nga lang at hindi siya pwedeng hawakan ng personal. Kasi maselan. Kasi hindi naman siya laruan. Totoo siya. So, nakakulong at nakalagay lang siya sa standard of aquarium. Bawal nga siyang buksan. So, naka-double lock siya lahat. So, ayan na, naipakita ko na sa inyo yung iba't ibang uri ng collections na pawang totoo at hindi laruan. So, marami akong kasama dito tuwan-tuwa, bumibisita, na turista at ibang tao galing pa sa iba't ibang place and iba't ibang regions. Yung iba nga bumisita pa rito galing ibang probinsya para lang makita ng personal at makunan ng video yung sinasabi nila ditong meron na natatangi sa pambansang museum. Forward naman tayo ulit sa kabilang side. Walk in ulit tayo sa kabilang view. Sa room 4 and number 5, magkarugtong. So, dito is ipapakita ko sa inyo yung pinaka-exciting at nakakatuwa na mga collections na totoo. So, ito yung mga sinasabi nila na halaman na nakakagamot sa tao. Galing daw ito gat. So, hindi ko alam kung anong klaseng halaman to sa ilalim ng dagat. Hindi ako masyado familiar. Kung yung mga viewers dito ngayon ay familiar kayo, so alam nyo na yan. Kayo na bahala mag-mention. So, ipapakita ko rin sa inyo yung iba't ibang klase na halaman, totoong halaman na nakakagamot sa tao. Ayan,
Galing siya sa mga probinsya at sa ilalim pa ng dagat. Hindi ako familiar kung ano to. So collections na iba't ibang uri, papakita ko sa inyo. Ang ganda, sobra. Yan yung mga tinatawag nilang halaman na galing sa dagat na nakakagamot sa sakit ng tao. Kung ikaw ay may mga kakaibang karamdaman. So, papasilip ko muna sa inyo itong mga iba't ibang klase ng halaman. So, ipapasilip ko rin sa inyo at ipapakita saglit yung sinasabi nilang spaceship ng Pilipinas, sasakyang pangkalawakan ng Metro Manila. Wow! Dito ko mapapasana all talaga. Mamaya, sasakyan natin yan. Well, ipapasyal ko muna at igagala kayo, sabay iikot ko kayo dito muna sa kabilang side. Step forward tayo sa kabilang view, walk in ulit tayo sa kabilang side. So ito, ipapakita ko sa inyo yung mga iba't ibang klaseng collections. Marami to puro mga shells ulit sa dagat. Siyempre, hindi lang naman isang dagat. Dagat sa probinsya, dagat sa Metro Manila. Ito daw ay mga totoo at inilaruan. So, may mga display din na galing sa ilalim ng dagat, yung mga jellyfish. Hindi ko na binuksan yung drawer kasi medyo matatagalan ako Pero kami yan, iba't ibang class. More on collections is yung mga shells at mga halamang gamot sa dagat. So, naipita ko na sa inyo yan. Ito na, iba't ibang klase. So, ang daming collections niyan dito sa museum. Nalula ako, grabe, nakakagulat, nakakatuwa. Kasi ngayon, first time ko lang siyang makita. Sabi nga nila, maraming natatanging bagay na nagsisilbing collection na dito mo lang matatagpuan sa pambansang museum ng Metro Manila of tourist spots. At ito ang museum ng history at anthropology. Well, ito na nga, mga jellyfish, starfish sa ilalim ng dagat. So, ito, pag ako dito, i-endorse sa inyo, mga viewers. So, ito yung sinasabi naman nilang collections na iba't ibang uri ulit. Nakakagamot daw ito sa tao sa sakit. Pero hindi ko na binuksan yung ibang drawer, medyo matatagalan pa. Ito na, dito na tayo sa kabila. Ayan, makikita ninyo. Iba't ibang uri ng, mga seafoods, galing sa ilalim ng dagat. So, nag-walk-in ako ulit. Hindi ko na binuksan yung ibang drawer. Medyo matatagalan kasi. Marami kasing iba't ibang klaseng collections ang makikita dyan. So, ito, yung sinasabi nilang pinakamalakit dambuhalang pagong. So, ayan, totoo yan nakakulong sa standard of aquarium. Papasilip ko rin sa inyo si dolphin. Dolphin. So, ito is, sa palagay ko, ito ay naging totoo, pero naging estatwa na lang. So, ayan na nga, hindi siya pwedeng lapitan, hindi pwedeng pumasok sa loob, hindi siya pwedeng hawakan, masyadong maselan. So, ito yung pinaka-dolphin fish na malaking dambuhalang pating sa ilalim ng dagat ng Metro Manila. So, ayan, papakita ko sa inyo, tuwan-tuwa yung mga tao dyan. Nakalabitin sa ere, nakadisplay. So, that, iikot ko kayo dyan, pagmasdan yung mabuti. Medyo malapitan na nga yan kaso bawal pumasok sa loob. So, ayan, step forward tayo ulit. Sa kabilang view, walk in tayo sa kabilang side. Papakita ko sa inyo saglit yung spaceship ng Pilipinas at sasakyang pangkalawakan ng Metro Manila. So, ito nakakatuwa to, nagulat ako dito Kala ko totoong tao, pero ito pala ay estatwa ng tao. So, nakalambitin siya sa ere. Siya yung nagsisilbing signboard ng mga nagdaday sa ilalim ng tubig. So, step forward tayo sa kabilang side. Walk in tayo sa kabilang view. Ito ay yung sinasabi nilang collections. Spatial collections, insect and animals, then shells and sea crabs sa ilalim ng dagat ulit. So, ito iba't ibang uri, iba't ibang klase. Hindi ako familiar. Pagmasdan nyo na lang mabuti. Nakakatuwa kasi siya. Saka yung parang kala mo fetus. Yan, may makikita ka. Alam mo na, crabs, shells, halamang gamot,
and mga iba't ibang uri sa ilalim ng dagat. Hindi ako pamilyar eh. So ayan, papakita ko sa inyo, iba't ibang klase, may isda pa, lapu-lapu. Totoo yan, hindi siya laruan. Nakakulong lang siya sa loob ng glass jar. Hindi nga siya pwedeng buksan, naka-double lock. So yung glass jar, pwede mo siyang hawakan. 'Di ba? Pero bawal mo siya din. Kasi naka-double lock talaga siya. So pag cover ng takip, naka-double lock. Hindi mo siya pwedeng pakialaman kasi tutunog siya pag ingat mo. At pag tutunog yan, yari ka sa tourist guide, pagagalitan ka ng tourist guide. At syempre may mga securities na nag-iikot dyan. Yung mga security guard nag-iikot din, pagagalitan ka. Dahil pag nabasag yan, babaya mo. So napakaselan nga. Kasi totoo siya, hindi siya laruan eh. So, pwede mo naman siyang lapitan, hipuin yung glass jar. Pero hindi pwedeng buksan yung takip at cover. Yung hindi mo rin buhatin yung glass jar. Kasi nga ito ay naka-double lock. At pag ito'y binuhat mo, tutunog to. Kasi connect yan sa mga CCTV cams at minomonitor ng mga securities guard na nagro-roving. So, ayan, nahiman yung glass jar. Pero hindi nga siya buksan yung cover top niya, di ba? So, bawal din siyang iangat. So, ayan, nakita nyo, iba't ibang klase, iba't ibang uri ng mga insect and animals na collection ng Metro Manila sa Pilipinas. Ang dami yan, sobra, malulula ka talaga. Nakakatuwa pagmasdan. So, nakakainganyo siya kung titignan mo kasi personal mo siyang mapapanood at makita. So, iba't ibang klase, iba't ibang uri. Ayan, hindi na ako familiar dyan sa iba't iba. Yung konti lang ang familiar sa akin Yan. Kung yung mga viewers ko ngayon at mga viewers dito sa video vlog ko, familiar kayo na bahalang mag-mention kung ano yan. So, ayan nga. Step forward ulit tayo sa kabilang side. Walk in ulit tayo sa kabilang view. Dahil ipapakita ko na sa inyo ang pinakasikat ang pambansang sakyan ng pangkalawakan. At pero ipapasilip ko muna sa inyo si Dolphin. Nakakatuwa kasi siya pagmasdan. Hindi siya nakakatakot. Ito na nga, papakita ko na sa inyo ang spaceship ng Pilipinas dito sa Metro Manila. So ayan, exit kasi yan. So iikot kami sa kabila. Ang laki, grabe. Mas malaki pa sa tao. Dambuhala. Ang haba-haba niya na. Ikot tayo sa entrance. Yan. So papasok tayo sa loob. Itutour natin siya. At igagala ko kayo dyan. Kasi meron siyang eye telescope sa loob. At meron din siyang TV screen na makikita mo yung ilalim ng dagat. So, ayan na yung mga display. Wala naman siyang laman sa loob. Kundi yung mga, screen na pinapakita sa vision ng dagatan. Yan, ang sobra. Lalim ng dagat. So, ayan. So, ito na. Papakita ko na sa inyo, wala naman laman sa loob yung spaceship na gamit Ang laman lang niya is yung TV screen na ang nakalagay is yung dagat na makikita mo is puro isda, animal sa loob ng ilalim ng dagat. So ayan, pinapakita ko na sa inyo. At papakita ko rin sa inyo syempre yung eye telescope na pinagkakaguluhan ng maraming tao. Ayan. Pinagkakaguluhan siya ng maraming tao, maraming turista. Pwede kang sumilip dyan sa eye telescope na yan, pero hindi ko alam kung anong makikita natin. So ako nga, ito nakipila sa maraming tao, din akong sumilip at tumingin sa eye telescope. May nakita naman ako. Ang nakita ko ay yung mapa ng Pilipinas at ilalim ng karagatan. Nakakatuwa. So ito na. Fast forward na tayo, step forward na sa ibang ganap. At ito yung kumakain kami ng early dinner sa Mang Inasal. So, bago matapos yung day tour, nagutom kami, 6 hours kaming nag-tour sa loob ng Pambansang Museum. So, 6 hours sa dalawang museum. So, konti pa lang nga yung nalibot namin Kasi, yung ibang room numbers ay maraming tao at dinagsa ng maraming turista. More on,
Yung mga hindi ko na ipakita doon is yung mga kagitan ng badyaw, kagamitan ng mga Pilipino na iba't uri pa. So, nagmadali na rin kami kasi dalawang museum nga ang gagalaan namin at papasyalan. So, naipakita ko naman na yung pinakamaganda at mga iba't ibang uring klase ng ng Pilipinas at Metro Manila. Nagawang Pilipino. So, ito na nga, kumakain kami ng early dinner sa Mang Inasal, food trip with my pamangkin. So, maraming salamat sa inyong panonood at sana natuwa kayo at nainganyo sa aking panibagong content at aking bagong episode. At ito ay ang aking video blog with my birthday tour on my documentary blog. So, ito na. Maraming salamat sa inyong lahat. Kaya huwag niyong kakalimutan na i-views lahat ng mga video vlog ko at kayo na rin ang bahalang mag-follow sa page ko. So, huwag kayong magla dahil mapapanood nyo din sa Reels sa Facebook ko itong aking video vlog. So, i-update ko pa kayo sa aking ibang kaganapan sa aking next continuous birthday tour. So, see you again to my next vlog and thank you for watching guys. More thank you sa mga nag-viewers. Maraming salamat sa inyo. This is again Judith Tesoro Catalia, the famous Lazada vlogger.